Hello guys, welcome to Dabim Detect and Happy New Year nga po pala sa inyong lahat. And para sa first video of the year natin, re-reviewin natin itong Muso H80 Pro galing kay Muso Philippines. So disclaimer lang po, pinadala po nila ito for review. Halos isang buwan ko na rin itong gamit pero hindi po yung makakapekto sa aking isi-share na experience sa pros and cons ng chair na to at syempre kung sulit ba talaga siya para sa price niya. So dito muna tayo sa pricing dahil alam naman natin na ang mga Pinoy, pricing talaga or price ay isang malaking deciding factor kapag bibili tayo ng gamit. So ang current price niya ngayon is 11,999 pesos at may mga ongoing discounts pa sila. And idagdag mo pa dyan pag ginamit niyo yung aking link sa baba ay meron tayong konting voucher dyan at affiliate link po yan. So meron akong konting commission dyan na malaking tulong po yan sa aking channel para mapaandar. So pagdating naman sa packaging, dumating sa akin si Muso H80 Pro, naka-double bubble wrap siya and secured naman yung item at hindi bugbog yung package. Dahil straight from warehouse, JNT papunta sa akin. Unlike kapag bumili kayo sa Shopee, dadaan yan sa warehouse, sortation center, ilang sortation center yan bago makarating sa inyo. So yun lang yung difference niya kapag umorder kayo directly sa website nila at sa Shopee, compared sa Shopee or Lazada. So sa unboxing part naman, lahat ng parts niya ay secured sa loob. Meron silang kanya-kanyang compartment, plastic, bubble wrap, at mga boxes para sa accessories. So sa loob ng box, meron siyang obviously yung parts ng chair natin, yung installation guide, yung screws, at yung iba pang mga accessories. Pagdating naman sa installation niya, hindi ko na masyadong bubusisiin to, papasadahan ko na lang. Pero gagawa po tayo ng shorts para sa detailed installation nitong Muso H80 Pro. So kung gusto nyo mapanood yon, abangan nyo na lang po after ng review na to. Pero pagdating naman sa installation, wala naman ako naging problema. Super dali niyang i-assemble dahil na rin sa detailed guide na meron. Siguro kung meron lang akong napuna or issue dito pagdating sa installation is yung naming ng screws ay iba doon sa guide. So magkaiba po yung mga pangalan doon sa pinaka-box niya nung screws at doon sa mismong guide. So sa akin medyo okay na yun dahil familiar na ako kay Muso pero sa iba medyo confusing yun. So make sure lang na kapag hindi kasya, huwag niyong pong pilitin doon sa butas na yun. So dito na tayo sa features. So pagdating naman sa features ni Muso 880 Pro, ang maximum weight capacity niya ay 150 kilograms. At pagdating naman sa height ng uupo ay 150 to 190 centimeters. Parang around 6'1 yata yung mga ganun siya. Fully adjustable din yung seat niya. Pwede nyong i-forward or i-backward ng tig 5 centimeters siya, which is really good. At hindi na kayo mabibitin, hindi na mangangalay yung inyong binti. Kagaya ng complaint ko sa ibang mga ergonomic chair ni Muso dahil fully adjustable na nga siya. So para naman sa 3D armrest niya, fully adjustable din siya. Pwede nyo siyang i-adjust ng 5 cm front or 5 cm back. Meron din siyang tilt, swivel, at pwede nyo siyang ma-rotate ng halos 360 degrees. At syempre meron din siyang height adjustment para makuha nyo yung pinaka-comfort ng armrest. Pagdating naman sa backrest, meron siyang height adjustment. Pwede mong iangat or ibaba yung pinaka-backrest niya. Kasama dyan yung lumbar at yung headrest. So, sa lumbar part, hindi na siya adjustable. So, naka-fixed siya. Hindi mo siya pwedeng tigasan or ipaumbok para mag-match doon sa lumbar mo. Pero ma-adjust mo naman siya dahil adjustable nga ng up and down yung backrest. Yung headrest naman, tilt lang ang pwede mo magawa, up and down. Wala na rin yung height adjustment niya. So, hindi mo na rin ma-adjust yung position niya sa leg mo. Talagang sasabay na siya mismo doon sa buong backrest mo. So pagdating naman sa lumbar niya, meron tinatawag si Muso na zero gap lumbar feature na kung saan meron siyang additional na 2 cushion sa magkabilang side ng lumbar niya na yumayakap doon sa likod mo para mas comfortable at idagdag mo pa yung breathable mesh niya. Yung breathable mesh niya is upgraded din compared doon sa mga ibang ergo chair ni Muso na medyo plastic yung feeling. This one, fabric na yung outer layer niya, mas malambot, mas breathable, at hindi ganun kainit sa likod compared doon sa plastic feeling na breathable din naman pero mararamdaman mo yung init kasi plastic nga siya. At isa pa sa mga features ni Muso ay hindi mawawala yung hidden telescopic footrest para sa pagre-relax natin
dito sa chair na 'to. And nandiyan din yung pagiging stable ng chair na 'to dahil sa grade 4 SGS gas lift niya at yung metal base niya para sa mas stable na feeling at hindi mo na mararamdaman yung parang kapagka sumandal ka, eh, bigla kang matutumba sa kabilang side. So, mas stable na siya compared doon sa na-experience ko sa E600 kahit papaano meron pa yun. Pero this one super stable na talaga dahil mas mabigat ng konti yung base niya at mas matibay yung gas lift niya. Unfortunately, pagdating naman sa recline, medyo nabibitin lang ako kasi 135 degrees lang yung recline niya. For me, at least sana umabot ng 150 to 160 para medyo makapag-relax-relax ka pa ng konti. Pero naintindihan ko naman yung ganong feature kasi pinopromote nun yung mas better na posture pagdating sa pag-upo. Medyo ano lang talaga ako, eh, mahilig lang talaga akong humiga para mag-relax at manood 'no. So pagdating naman sa quality ni H80 Pro, mas stable yung kanyang steel base at yung grade 4 gas lift. Mas better yung fabric mesh niya, mas breathable, hindi mainit sa likod, comfortable, malambot. Hindi ko compare doon sa plasticky feeling na medyo mainit sa likod 'no. So, okay din yung armrest niya, mas improve, mas gusto ko yung quality nito, mas firm, at saka makikita mo talagang premium yung quality niya kasi wala kang makikitang gaps doon sa armrest at sa foam niya. Mas okay din yung upgraded version ng lumbar support na 'to, mas breathable siya, mas comfortable at higit sa lahat talagang wala kang mararamdaman na back pain. Ito talaga yung pinaka-nagustuhan ko compared dun sa mga nagamit kong E600, meron pa rin lalo na katagalan kapag matagal ka nakaupo, may mararamdaman ka pa ring sakit dahil hindi talaga siya totally lumalapat sa likod ko. Pero this one talagang yung mayakap siya sa likod ko and kahit matagal ako nakaupo, hindi ako nakakaranas ng back pain. So, I'm sure alam yan ng mga kagaya kong work from home or freelancer na buong araw nakaupo. All in all, super comfortable talaga ng H80 Pro. Pero alam naman natin na hindi lahat ng product ay perfect. So, dito na tayo sa pros and cons niya. So, dito muna tayo sa pros niya or sa mga nagustuhan ko. Mas okay or mas better yung build quality at mas upgraded dito kay Muso H80 Pro. Gustong-gusto ko rin yung upgraded at mas better na breathable mesh niya na fabric, hindi mainit sa likod kagaya ng plasticky feeling nung mga older version. Mas stable din siya compared dun sa iba dahil na rin sa metal base niya at sa grade 4 SGS gas lift. At syempre, isa dito sa highlights niya is yung fully adjustable feature ng chair na 'to. And lastly, yung pagiging reasonable price niya dahil sa discount. So, hindi dahil sa SRP, dahil sa discounts. Dahil si Muso lagi siya nagpo-provide ng mga sales, discounts every month at hindi niyo na kailangan maghintay ng mga events kagaya sa Lazada or sa Shopee na 2, 2, 3, 3, 11, 11, 10, 10 or 12, 12. So, dito na tayo sa mga cons or hindi ko nagustuhan dito kay H80 Pro or possible na pwedeng ma-improve sa mga susunod na version. Hopefully, makinig sila. So, sa lumbar adjustment naman, kagaya ko, medyo nakukulangan ako ng konti sa umbok nung ah, lumbar. So, sana meron siyang adjustment na pwede mong patigasan or paumbukin kasi medyo habang tumatagal, medyo lumalambot kapag sumasandal yung lumbar. So, nawawala yung effect niya na yung mayakap siya sa likod mo. Pero nandun pa rin naman yung comfort. Ewan ko lang sa katagalan. Siguro, gagawan ko na lang ng follow-up review yung chair na 'to after 6 months. So, ito talaga yung pinaka-hate ko naman dito sa chair na 'to, yung armrest niya, yung tilt feature niya. Kagaya nito minsan bigla ka na lang nagaganon kapag sumasandal ka. So, nakakainis yung feature na yun, hindi ko alam kung bakit nila nilagay yun. Sana nilagyan nila ng lock para hindi basta-basta gumaganon. And habang katagalan napansin ko mas lumalambot siya at mas madali siyang gumaganon. So, hindi ko alam kung anong para saan yung feature na yun 'no, sa araw-araw na paggamit ko hindi ko siya nagagamit. So, nagtataka talaga ako kung para saan yung feature na yun. Sana nilagyan na lang nila ng lock para kahit papaano kung meron mga gagamit or merong nakakaalam ng purpose na yun, at least 'di ba may option yung iba na ma-steady or ma-stay yung armrest ng hindi nagagalaw. And another one is yung, height adjustment nung, armrest. So, sana sinabay na lang nila doon dito sa taas kagaya sa dati. Mas convenient and functional yun para sa akin kaysa dito sa parang, alam mo yun, aesthetically pleasing pero parang hindi functional for me yung kung paano i-adjust yung height ng armrest. Pero
simple issue lang naman yun, hindi naman big deal. Another one na nakukulangan ako is yung recline ng chair. Gaya na sabi ko kanina, sana at least 150 to 160 degrees para para kahit papaano meron kang option na mag-relax dito sa chair. Lastly, sa price niya sana medyo upgraded din yung wheels kasi yung wheels niya napansin ko kapareho ng E600 na basic model or yung SE. Pare-pareho sila ng wheels. So I know medyo conflict to sa interest nila dahil nagbebenta sila ng separate wheels. So yun lang yung napansin ko. Pero sana in-upgrade nila ng konti, no? Kasi so far ang hirap niyang i-move, no? Same na same pa rin talaga doon sa mga lumang version yung wheels niya. Pero yun nga, kung gusto niyo lang i-upgrade, simple lang din naman yung solution niya and madali lang siya solusyonan. Shopee lang, nasa 1,000 to 700 medyo may okay ka ng wheels. Pero sa kanila yata, hindi ko lang alam kung magkano yung price. Pero meron silang binibentang separate na wheels. So, yun lang yung cons niya. Lastly, pagdating naman sa warranty, pag-usapan natin ng konti yung warranty kasi marami nagtatanong pa rin sa warranty. Yung warranty niya is iba kapag bumili ka sa website at iba rin kapag bumili ka sa Shopee and Lazada. So, pag bumili kayo sa website at ginamit niyo yung link ko, of course, affiliate link po yan, 2 years free replacement yung warranty niya. So, 2 years po yun. Pag sa Shopee and Lazada, ang sabi ni Muso is 1 year limited warranty. Hindi ko lang alam kung same pa rin yung ano na yun. Hindi ko pa masyado na-check pero yun yung huling sabi sa akin ni Muso. And yun nga, malaking bagay yung 2 years free replacement warranty kapag bumili kayo sa website kasi unang-una, mag-aabang kayo ng sale sa Shopee unless meron kayong mga vouchers, coins na naipon. Siguro mas malaki yung price na mapapababaan nyo doon. And alam naman natin mga Pinoy, price is talagang malaking deciding factor yan lalo na kapag bibili kayo ng item or ng product. Pero yung price naman di-discount nyo doon sa Shopee and Lazada, siguro idagdag nyo na lang doon sa website para mas madagdagan kayo ng peace of mind for a year. Kasi alam nyo meron kayong additional 1 year na free replacement just in case may masira doon sa chair nyo. Kasi hindi rin naman tumura and alam naman natin na gagamitin natin to araw-araw. Kasi na-experience ko yun, yung na-review ko last time na E600 SE na bali yung paa niya and after that, kinontak ko sila, napalitan agad after a week. Wala akong binayaran. So, yun yung effect ng 2 years warranty. Ang hindi lang kasama doon sa warranty na yun is yung mga user error, yung nasira yung mesh. Alam ko hindi pasok yung mesh kapag nasira siya. Pero yung mga parts kagaya ng armrest, yung gas lift, yung metal base, I think pasok yan. Lalo na yung metal base tsaka yung armrest, mahal yan. Parang nasa 3,000 tapos 1,000 per 500 per piece yung armrest. So, malaking bagay yung kung pasok pa siya sa warranty. And I think subject for approval pa rin yun. Siyempre, check nila kung talagang, alam niyo yun, natural yung sira or baka mamaya nasira talaga ng tao or user error talaga siya. So, yun lang yung difference ng warranty niya. So, nasa sa inyo pa rin naman yan kung saan kayo bibili. Siyempre, price talaga ang magiging deciding factor niyan. So, dito na tayo sa verdict natin para kay Muso H80 Pro. And for me, super sulit ng SRP ni Muso. Lalong-lalo na yung mga discounts. Pag na-tsempohan nyo pa yung mga discounts and sale ni Muso, napakalaking bagay nitong chair na to. Alam naman natin na health is wealth. So, malaking bagay itong chair na ganito. Lalo na kung kagaya ko kayong freelancer or work from home. No? Super sulit nitong chair na to. Lalo-lalo na sa quality, features at comfort na nai-offer niya. And that's it para sa ating review. So, kung may mga katanungan pa kayo, comment down below and tatry ko sagutin yan. Tatry ko rin itong gawan ng follow-up review after 6 months and tingnan natin kung ano yung magiging sitwasyon nitong chair na to after that. And don't forget to like and subscribe and follow nyo po ako sa mga social media pages natin para updated po kayo sa mga susunod pa nating videos. Maraming salamat sa panonood and hanggang sa muli. Bye!